Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa'yo kaibigan. Dallas parang nanalo na ng championship sa lottery pick. Mavericks may papalit na kay Luka Doncic at palitan ng salita ni Edwards at Curry sa sideline lumabas. Curry nag-react sa sitwasyon bago ang Game 5. Matagalang basketball shoes. New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Marami na ang nasabi tungkol sa kung anong papel ang ginampanan o hindi ginampanan upang maging mas eksakto sa former owner ng Dallas Mavericks na si Mark Cuban sa desisyon ng prangkisa na ipagpalit si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Excited siya sa resulta ng NBA Draft Lottery nitong araw. Ganon din si General Manager Nico Harrison at halos lahat ng prominenteng miyembro ng Mavericks power structure. At may dahilan naman, marami ang nagtanong noon kung gaano kalaki ang impluensya ni Cuban na kilalang tagahanga ni Doncic sa naging desisyon. Sa kalaunan, sinabi ni Cuban at hindi na rin ikinagulat ng marami na hindi siya kinonsulta bago nangyari ang trade. Ano man ang kanyang saloobin sa trade na yon, tuwang-tuwa si Cuban sa naging resulta nitong Martes, ang kanyang NSFW, not safe for work, na reaksyon sa social media ang nagsasabi ng lahat. Paano naman si Harrison? Oo, excited din siya. Ganun din ang lahat ng nasa punong tanggapan ng Mavericks. Kung hindi pa malinaw, si Harrison yung nakasuot ng light blue na jacket. Si Mavericks CEO Rick Welts na sumali sa prangkisa noong Enero, ilang linggo bago mangyari ang Doncic trade, ay naroon mismo sa lottery reveal. Hindi niya binitiwan ang number 1 card na sumisimbolo sa panalo ng Mavericks. Pakiramdam namin ay parang isang kabaligtaran ng kapalaran na napakalaki para sa amin, sabi ni Welts kay Andy Katz ng NBA TV. Masaya ako para sa mga tagahanga sa Dallas. Alam ko kung gaano kaimportante ang team na ito sa mga fans at kung gaano kagulo ang season para sa kanila. Wala akong maisip na mas makakapagpagaling sa sakit na yon kundi ito. Napatawad na ba ng mga tagahanga ang Mavericks tungkol sa Doncic trade dahil sinuwerte ang Dallas nitong araw ng Martes? Syempre hindi, pero mas magaan ba ang pakiramdam ng mga tagahanga ngayon at may kaunting pag-asa na muling nabuhay matapos ipadala si Doncic sa Lakers? Malamang, lalo na sa mga hindi tuluyang tumalikod sa prangkisa matapos ang trade. Paano naman ang majority owner ng Mavericks na si Patrick Dumont na ang grupo ang bumili ng former piece ni Cuban sa prangkisa? Aba, sa lahat ng pagkakataon hindi raw siya nanood nitong Martes. Ayon sa Dallas Morning News, tinawagan siya ni Cuban para ibalita ang magandang balita. Kakaabang-abang kung ano ang gagawin ng Mavericks sa swerteng kanilang nakuha. Ito ang lumabas sa NBA Draft Lottery ngayong araw ng Martes. Dallas, San Antonio, Philadelphia, Charlotte, Utah, Washington, New Orleans, Brooklyn, Toronto, Houston, Portland, Chicago, Atlanta at San Antonio. Ang Mavericks na kailanman ay hindi pa nananalo sa draft lottery ay halos tiyak na pipili sa 6'9" forward na si Cooper Flagg, ang freshman na pinangunahan ang Duke patungong Final Four sa kanyang nag-iisang season sa kolehiyo at kinilalang Consensus Player of the Year. Masayang masaya ako para sa mga tagahanga ng Mavericks, sabi ni Rick Welts, CEO ng Dallas, habang mahigpit na hawak ang sobre na may nakatatak na number 1. Talagang magiging espesyal ito. Hindi na ako makapaghintay na makabalik sa Dallas. Ang San Antonio na may back-to-back na Kia Rookies of the Year na sina Victor Wembanyama at Stephon Castle ang pipili sa ikalawang pwesto, ang Philadelphia sa ikatlo at ang Charlotte sa ika-4. Hindi ko masyadong pinag-isipan, sabi ni Flagg sa ESPN broadcast ng lottery tungkol sa magiging kahulugan nito sa kanyang agarang kinabukasan. Hindi ko naman yon kontrolado. Nagtala si Flagg ng average 19.2 points, 7.5 rebounds, at 4.2 assists in Duke this season. Nag-shoot siya ng 48.1% from the field, 38.5% in 3-point range, at 84% from the free throw line, at kinilala bilang National Player of the Year ng The Associated Press. At mayroon na siyang tagumpay laban sa mga manlalaro ng NBA. Noong nakaraang summer, habang nagsasagawa ng training camp ang US Olympic team sa Las Vegas bilang paghahanda sa Paris Games, kung saan muling nanalo ng ginto ang mga Amerikano, isa si Flagg sa mga napiling manlalaro na dinala upang magsanay at makipaglaro sa mga Olympians. Si Flagg, na 17 taong gulang lamang noon, ay higit pa sa nakasabay sa mga ensayo. Ngayon ang Utah ay pipili sa ika-5, Washington sa ika-6, New Orleans sa ika-7, Brooklyn ika-8, Toronto ika-9, Houston ika-10,
Portland 11, Chicago 12, Atlanta 13, at San Antonio muli sa 14. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Dallas sa susunod na season? Sa ibang balita naman, kapag nag-init na sina Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves, wala nang makakapigil sa kanila gaya ng pinatunayan nila nitong araw ng Martes. Sumabog sa opensa sina Edwards at ang Timberwolves sa ikalawang half sa Chase Center upang makuha ang isang dominanteng panalo laban sa Golden State Warriors sa Game 4 ng kanilang Western Conference Semifinal Series. Bunga nito, hawak na ngayon ng Timberwolves ang 3-1 series lead at isang panalo na lang ang kailangan upang makapasok muli sa Conference Finals sa ikalawang sunod na season. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng prangkisa. Ito rin ang unang pagkakataon sa year 2025 na natalo ng 3 sunod na laro ang Warriors. Sa panahon ni Steve Kerr bilang coach, isang beses pa lang din silang natalo ng 3 sunod sa playoffs. Tuluyang lumipad ang Timberwolves kasama si Edwards. Binuksan nila ang ikatlong quarter sa 22-8 run at sinundan pa ito ng isang 17-0 run na halos tuluyang pinatahimik ang Warriors. Hindi na rin nagmintis si Edwards. Umiskor siya ng 16 sa kanyang 30 puntos sa third quarter lamang at nakakuha ng 3 3-pointers. Pinilit ng Timberwolves na umiskor lang ang Golden State ng 17 puntos sa ikatlong quarter at tinapos nila ang period sa isang nakakagulat na tabla pa ang laro sa 8 minutong natitira sa ikatlong quarter. Sa huling quarter, huli na ang lahat para sa Warriors upang makabawi, bagamat nagpakita sila ng kaunting sigla sa tinatawag na garbage time. Salamat kina Moses Moody, Quinten Post at Guy Santos na siyang nag-shoot ng unang mga 3-pointer ng team sa second half. Gayunpaman, napanatili pa rin ng Timberwolves ang kanilang 7 puntos na panalo. Nakagawa man sila ng 10 turnovers sa ika-4 na quarter, hindi na iyon naging sapat upang mapigilan sila na hindi makuha ang panalo. Nagtapos si Anthony Edwards na may 30 puntos, 4 na rebounds, 5 assists at 2 steals habang nag-shoot ng 11 of 21 from the field at 6 of 11 from the 3-point range in just 33 minutes playing time. Sa kalagitnaan ng laro, namataan siyang nagpalitan ng salita patungo sa star ng Warriors na si Steph Curry ayon kay Evan Giddings ng 95.7 the game. Ngayon may kaunting maagang trash talk sa pagitan ni Ant at Curry matapos ang maagang 3-pointer ni Edwards. Matapos ang laro, nagsalita si Edwards tungkol sa kanyang teammate sa Team USA. Sabi ni Edwards, "Sana nandun siya para makalaro ko siya." Sabi ko dito, hindi ko titigilan ang pag-shoot ng ganito. Natutunan ko yan sa'yo ngayong summer. Siya ang pinakamahusay na shooter sa lahat ng panahon. Gustong gusto ko talaga makipagkumpetensya laban sa kanya. Na-injure siya at sana gumaling siya agad. Kailangang makahanap ng paraan ng Warriors upang manalo kahit wala si Curry. Kung hindi, matatapos na ang kampanya ni Curry ngayong season at uuwi na ng maaga ang Warriors. Ang Game 5 ay sa araw ng Huwebes sa Minnesota. Matapos ang laro, nagsalita si Curry bago gaganapin ang Game 5. "Kahit gusto ko mang maging Superman, hindi ko kaya," sabi ni Stephen Curry na tumutukoy sa kanyang injury sa kaliwang hamstring. Sumagot si Curry sa komento ng kanyang teammate na si Draymond Green na nagsabing hindi nila susubukang mag-Superman sa sitwasyong ito si Curry kung hindi pa ganap na handang bumalik si Curry sa Game 5. Ano sa tingin nyo mga kaibigan, makakabalik pa kaya si Curry?